Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin na nga nating pag-usapan ang mainit na pagsalubong ngayong Monday ng mga Dabarkads host natin sa mga televiewers at online viewers. At sa mga nagtatanong kung live daw ba ang Itbulaga bukas, birthday po ni Bossing Vic Soto, mukhang pre-recorded po yun mga kadabarkads, kasi si Bossing Vic Soto po ay nasa ibang bansa, possible na nasa Singapore, which is ito talaga yung favorite spot ni Bossing Vic Soto, kasama po yung kanyang pamilya. Favorite na din po nila ito mga kadabarkads, at ito nga po yung ilan sa mga picture ni Bossing Vic Soto, kasama po itong si Ma'am Pauline Luna Soto at si Sir Maru, na kung saan ay kakatapos lang din pong mag-birthday. And also present din dyan si Tito Soto at si Bal Soto mga kadabarkads. Ayan po yung kompletong picture ng magkakapatid. So, pinag-isa na lamang po mga kadabarkads yung birthday celebration ni Bossing Vic para bukas, and syempre yung birthday celebration ni Sir Maro Soto. Samantalang isang Dabarkads naman na nakapanood po dito sa studio po ng Itbulaga ang nagbahagi po ng kanyang statement. Sabi niya, grabe, sobrang saya talaga ng experience sa panonood ng Itbulaga. Yung tipong simula pagkabata, pinapanood mo sa TV, kaya ngayon first time kong manood sa personal. Grabe ang saya ng experience. Napakagandang lalaki talaga ni Bossing Vic Soto sa personal. So nakakahaping marinig na simula pagkabata niya, ang pinapanood niyang programa ay yung Itbulaga. And ramdam ko po yung kanyang pakiramdam dito. Iba po talaga ang experience at saya, lalo na pag first time niyong makapanood ng live ng isang show katulad po ng Itbulaga. Tapos makikita nyo doon sila Bossing Vic Soto, si Boss Joey, sila Main, 'di ba? Iba po yung pakiramdam, parang goosebumps mga kadabarkads, no? Kaya yung nakakapunta po dyan na live audience, sobra din pong na-overwhelm pag nakikita nila etong mga iconic natin na mga dabarkads. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol po dito sa studio po ng Itbulaga. Meron po kasing napapabalita na di umano ay ililipat na daw ang programang Itbulaga sa bago nitong studio mga kadabarkads. So may katotohanan nga kaya yan? Kasi ayon dito, target move date construction for the Itbulaga phase of the project is expected to continue through 2026 with the official move to the new permanent home projected for early 2026 or 2027. So, mas malaki daw ito mga dabarkads kumpara po dito sa previous nilang studio dito po sa TV5. So, kung may katotohanan man nga po ito, edi good sa programang Itbulaga, kasi ang mas malaki yung ma-accommodate nilang mga live audience, 'di ba, sa studio po nila. Kasi ngayon talaga maliit po yung kanilang studio. Pero hindi naman importante kung maliit or malaki, 'di ba? As long as nakakapagbigay tayo ng kasiyahan at marami nating natutulungan syempre ng mga dabarkads. Yun yung importante doon. Anhin mo nga naman yung malaking studio, 'di ba? Kung hindi naman ganun karami yung natutulungan natin, 'di ba? E dito tayo mga dabarkads sa maliit lang na studio, pero marami ang napapasaya. Samantalang isa sa mga singing queens umalis muna at nag-vacation sa ibang bansa. Parang nasa Thailand etong si KZ Bueno mga kadabarkads. Ayan, in-upload niya po sa kanyang Facebook account yung pag-alis niya po, yung pag-travel niya dito sa ibang bansa.
So kahit na hindi permanente mga ka-Dabarkads or kahit na hindi po regular na nakikita mga singing queen sa Itbulaga, talaga namang sunod-sunod yung racket nila sa labas ng Itbulaga, 'di ba? Ganyan po pag under TBJ production pa rin. Talagang sila yung pina-priority na mai-push at maging guest sa isang malaking event or isang malaking show, 'di ba? Hindi po sila pinapabayaan ng TBJ Production kaya eto at nakapaggala na naman si KZ Bueno. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong tula po na ginawa para kay Ruel Carino ng isang netizen. Mula po ito kay Ma'am Carolina. Sabi niya, aking maiksing tula para sa iyo, Idol Ruel Carino, get well soon. Ang aking idolo. Unang kita, makita at marinig ang boses mong malambing ang puso ko at isip ay kinilig. Bawat kanta mo ang aking iniisip, kailan kaya muling maririnig? Paghanga ko'y walang sidlan ng tuwa at pananabik. Bawat kanta mo ang puso ko'y ang bilis ng pintig dahil sa ako'y kinikilig. Nang makilala ka ng personal pati palad ay aking nahawakan ang saya ng aking pakiramdam. Ang paghanga ko sa'yo ay hindi mapapantayan, aming bunso ng bayan, Ruel Carino ang pangalan. Napakaganda naman po ng tulang ito na ginawa po ni Ma'am Carolina. So sana mabasa at marinig ni Ruel Carino Bunso itong napakagandang tulang ito mula po kay Ma'am Carolina. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa isa sa noontime show na hinihikayat pong bawasan na ang kanilang mga host. So, anong noontime show ito? Ayon nga dito sa isang write-ups, mga host sa It Showtime suggest bawasan ng ilang kapamilya fans para daw makatipid ang network. Base sa isang article na inilabas ng Avanti News Online, may ilang kapamilya fans na nananawagang bawasan ang kasalukuyang host ng It Showtime upang makatipid aniya sa gastusin ng network at habang hindi pa aniya nagkakaunawaan sa loob ng pamilya Lopez tungkol sa magiging direksyon ng ABS-CBN matapos mawala ng prangkisa noong 2020. Ayon sa ilang kapamilya fans, tila sobra raw kasi ang dami ng mga host kumpara sa mga segment na ipinapakita sa show. May mungkahi rin ang ibang viewers na panatilihin na lamang ang ilan sa mga kilalang host gaya ni Vice Ganda, Ann Curtis, Jong Hilario, Bong Navarro, Ame Perez, Karil at Jackie Gonzaga para sa mas or maging maayos ang daloy ng show. It's about time they cut down on the hosts who don't even contribute to the show. Way too many getting paid but only two segments and the prices are so low. They could probably keep Vice and Jongbong, Ami, Karil, Jackie as the one left on It Showtime. They should cut down too sa ad ng ex-user na si at KJ1988JP. Yung ABS-CBN ang dami actually nilang artist pero sinisiksik sa isang palabas. Marami silang pwedeng gawin sa artist nila. They can actually utilize it and make different show. May mga younger artists din sila na pwedeng namang maging host. Pagsang-ayon naman ni at Vi Fingers 7. So ayan, hinihikayat po na magbawas na daw ng mga host sa katapatan po na programa kasi mas marami pa daw ang host kesa doon sa mga segment na pinapalabas nila. So sana habaan din po nila mga Kadabarkads at damihan yung segment para mas maraming nananalo. 'Di ba? Kasi kung maraming show tapos wala namang ginagawa, ano yun, palamuti lang. Dito po kasi sa Itbulaga, maraming show, marami po ang mga segment mga Kadabarkads. At minsan kinukulang pa nga po, 'di ba? Kasi yung mga host ng Itbulaga may kani-kanya pong project na ginagawa sa labas po ng Itbulaga. Kaya sana ay pakinggan po itong hinaing at reklamo ng ilang mga netizen bilang ito po ay isang suggestion dahil sila po ang nakakapansin kung ano ba yung dapat sa kanilang programa. 'Di ba? So paano mga Kadabarkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.